Ido Mansano mga kababayan, may matinding pagtatanong. Ang tanong niya dito mga kababayan, nasaan na ang investigation sa flood control? Ito yung sinasabi niya mga kababayan, babasahin natin. Pakinggan nyo. Sabi ni Ido Mansano mga kababayan, bakit biglang nilihis ang usapan? Biglang Marcolita, biglang Cayetano. Pero nasaan na ang flood control investigation? Nasaan ang mga kaso? Nasaan na ang pananagutan? 8 bodyguard ang itinuturing na credible. Ayon sa ombudsman, ano na ang sumunod? Huwag niyong ilihis ang usapan, ibalik ang pira ng bayan. Nakakahiya ang mga artistang kumokontra sa administration at lalo na iniugnay ang corruption sa flood control kay PBBM at sa mga kapanig ni PBBM. Di naman kailan na halos araw-araw laman ng Facebook at YouTube na ang tunay na mga sangkot sa corruption ay ang mga kaalyado ng mga Duterte, na at ang dami ng naipakulong na kaanib ng mga Duterte. Kasi may mga ebidensya at kaya nga inisyuan ng warrant of arrest ng mga korte na at ang katotohanan ay 2 ulit na hinawakan ng mga kaanib ni Duterte ang Senado at ang Blue Ribbon Committee, ngunit wala silang mailabas na ebidensya laban kay PBBM at sa mga kakampi ni PBBM, ang masama gusto nilang ipakulong kahit walang investigation at o mga ebidensya, ngunit yung mga kapanig ni Duterte at si VP Sara na may mga ebidensya na ay ayaw nilang paimbestigahan, kini-question nila ang Senado kung bakit di tinuloy ang investigation, yun pala. Tumanggi ang mga senador na kaalyado ni Duterte na pumirma sa 2 pangunahing dokumento, ang bahagyang ulat ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa mga maanumalyang proyekto sa pagkontrol ng baha, at isang resolusyon ng Senado na kumukundena sa mga pambabatikos ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Kaya bakit pa itutuloy kung mapupunta lang sa wala ang mga nasayang na panahon at mga nagastos? Kayong mga DDS huwag kayong maging mga stupido at mga sinungalan. Si Senador Marcolita ay may mga patotoong nakalabag ng corruption, kaya nga inisyuan ng warrant of arrest si Marcolita. At si Alan Cayetano ay may mga nakalap rin raw na mga ebidensya. At si Robin Padilla ay may mga bidyong nang lumabas sa SOCMED na sangkot rin sa corruption, patungkol sa Philippines Film Heritage Building na si Joey Reyes, Chairperson at Chief Executive Officer of the Film Development Council of the Philippines ang nagbulgar at siya rin ang nagpawalang sala, kaya dapat maimbestigahan ito kung di pa naimbestigahan ng gobyerno. Ang tanong di ba hindi jurisdiction ng Senador na panduhan ang bagay na nasa jurisdiction ng Pangulo?